Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nabitawan ni Liza ang binabasang libro. Sa isang iglap, kumabog ng sobrang bilis ang kanyang dibdib. Hindi yun sigaw ng isang taong nagulat. Iyon ay sigaw ng isang taong puno ng takot. Kilala niya ang boses na yon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang maliit na silid. Tinahak ang pasilyo patungo sa kwarto ng bata. Bawat hakbang niya ay kasabay ng panalangin na sana. Panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging ilaw lamang ay nagmumula sa maliit na night lamp sa tabi ng kama. Doon, sa gitna ng malaking kama, nakita niya si Aya. Nanginginig ang munting katawan nito sa ilalim ng makapal na kumot at ang mga hikbi nito ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa puso ni Liza. Aya, anak, mahinang tawag niya habang lumalapit. Umangat ang ulo ng bata. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot, basa ng luha. Yaya, Liza! Mabilis na umupo si Liza sa gilid ng kama at niyakap ang bata. Shh! Nandito na si Yaya. Panaginip lang iyon. Umiling-iling si Aya habang lalong humihigpit ang yakap sa kanya. Hindi po, Yaya, totoo siya. Sino ang totoo? Nanginginig ang boses ng bata nang bumulong ito. Ayoko sa kanya, Yaya Liza. Natatakot po ako sa kanya. Bago pa man makasagot si Liza, isang malamig na boses ang narinig nila mula sa pintuan. What's happening here? Napalingon sila. Nakatayo roon si Ma'am Michelle, ang mapapangasawa ni Don Ricardo. Nakasuot ito ng isang eleganteng nightgown at kahit bagong gising ay perpekto pa rin ang ayos. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Mukhang may napanaginipan lang pong masama si Aya, ma'am. Sagot ni Liza habang hinahaplos ang likod ng bata. Lumapit si Michelle. Ang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad. Tumingin ito kay Aya na parabang isang munting istorbo. Aya, darling. Sabi nito sa malambing ngunit walang emosyon na boses. Big girls don't cry. It was just a dream. Now go back to sleep. Pero lalong napakapit si Aya kay Liza. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Michelle, halatang naiirita. Liza, iwan mo na siya. Masyado mo siyang sinasanay na laging nandyan ka. Pero ma'am, I said leave her. Mas marin na sabi ni Michelle. May kung anong lamig ang gumapang sa batok ni Liza. Tumango na lamang siya at dahan-dahang inalis ang pagkakayakap ni Aya. Hinalikan niya ito sa noo at bumulong. Dito lang ako sa labas, okay? Tumango ang bata, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang takot. Lumabas si Liza ng silid. Ngunit hindi niya magawang umalis. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, nakikinig. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Michelle at isinara ito nang may kaunting diin. Nagpatuloy sa paglalakad si Michelle patungo sa master's bedroom. Susunod na sana si Liza pabalik sa kanyang silid nang may marinig siyang mga bulungan mula sa ibaba, malapit sa kusina. Dahil sa kuryosidad at hindi maipaliwanag na kaba, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Doon, sa dilim ng pasilyo malapit sa kusina, naaninag niya ang dalawang anino. Si Ma'am Michelle at ang ina nitong si Aling Consuelo. Sigurado ka bang ligtas siya na mama? Boses ni Michelle, puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Aling Consuelo. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may talim. Pampatulog lang yan para hindi siya masyadong mag-isip, para mas madali siyang sumunod sa lahat ng gusto natin. Hindi makahinga si Liza. Anong ibig sabihin nila? Paano kung malaman niya? Hindi niya malalaman. Tiyak na sabi ni Consuelo. Basta't gawin mo lang ang sinabi ko. Ilang patak lang tuwing gabi sa tiyaan niya. Wala siyang mapapansin. Napatakip si Liza sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaring lumabas. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa hagdanan,
Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya muli sa pasilyo, nagkukunwaring papunta sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niya si Michelle na naglalakad patungo sa study room ni Don Ricardo. May dalang isang tasa sa isang maliit na tray. "Mahal," malambing na tawag ni Michelle. Sumunod ang mga mata ni Liza. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang silya, tila pagod na pagod mula sa maghapong trabaho. "I brought you your tea," sabi ni Michelle. Ngumiti ang amo niya. Isang ngiting pagod. "Salamat, mahal." Nakita ni Liza kung paano inabot ni Michelle ang tasa. Bago niya ito ibinigay, sa isang sandaling nakatalikod si Don Ricardo, may kinuha si Michelle mula sa bulsa ng kanyang roba. Isang maliit na bote na walang kahit anong marka. Mabilis itong nagpatak ng 2 beses sa mainit na tsa. 2 patak. Walang kulay, walang amoy. Nawala lang ito sa tsaa na parang walang nangyari. Nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at agawin ang tasa. Pero sino siya para gawin iyon? Isa lang siyang katulong. Ano ang sasabihin niya? Na nakita niya ang mapapangasawa ng amo niya na may inihahalo sa inumin nito? Sino ang maniniwala sa isang katulad niya? Pinanood niya habang umiinom si Don Ricardo mula sa tasa. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya itong pumikit at iminasahe ang kanyang sentido. "Michelle," sabi ni Don Ricardo. Ang boses niya ay tila mas mabigat at mas mabagal. "Napag-isipan ko na. Tama ka." "Tama ako saan, mahal?" Huminga ng malalim si Don Ricardo at nang magsalita ito, ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumukpok sa puso ni Liza. Para sa ikabubuti ni Aya, ipapasok natin siya sa isang exclusive boarding school sa Tagaytay. Mabigat ang hangin sa loob ng kanyang study room, kahit pabukas ang aircon. Para kay Ricardo, ang bawat sulok ng mansyon ay tila may dalang alaala ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. Kinuha niya ang isang silver frame na litrato sa kanyang mesa. Si Elena, nakangiti, habang karga-karga ang isang sanggol na si Aya. Ang mga ngiti nila noon ang nagbibigay buhay sa buong bahay. Ngayon, ang naririto na lang ay isang nakabibinging katahimikan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin ng picture frame. Isang lalaking pagod na pilit tinatakpan ng mamahaling damit at relo, ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Kasalanan ba kung gusto niyang muling maging masaya? Kasalanan bang hanapin ang init ng isang pamilya na matagal nang nawala sa kanya? "Mahal?" Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya. Si Michelle, nakatayo sa may pinto, may dalang ngiting puno ng pag-unawa. "Okay ka lang?" tanong nito habang marahang lumalapit. Ibinaba ni Ricardo ang litrato. "Iniisip ko lang siya." Umupo si Michelle sa tapat niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay mainit at nagbibigay ginhawa. "Alam ko, mahal, at hindi ko hinihiling nakalimutan mo siya. Pero nandito na ako ngayon. Nandito na tayo. Bubuo tayo ng sarili nating masasayang alaala. Kasama si Aya." Sa mga sandaling ganito, para kay Ricardo, si Michelle ay isang anghel. Isang biyaya mula sa langit na ipinadala para hilumin ang kanyang wasak na puso. Siya ang pag-asa. Siya ang liwanag sa madilim niyang mundo. "Tama ka," sabi niya. Pinisil ang kamay nito. "Kailangan na nating magsimulang muli." Kinuha ni Michelle ang isang makintab na brochure mula sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng paaralan ay nakasulat sa gintong letra, Tagaytay Elite Preparatory School. "This is for the best, Ricardo." Makakatulong ito sa kanya. Magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan. Matututo siyang maging mas independent.
May kung anong maliit na tinig sa isip ni Ricardo na nagsasabing hindi ito tama. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Aya sa tuwing kaharap si Michelle, ngunit mabilis itong nawawala na parang isang ulap na hinipan ng malakas na hangin. Siguro ay pagod lang siya. Siguro ay masyado lang siyang nag-iisip. Tama si Michelle. Bata lang si Aya. Nagtatampo lang siguro dahil magkakaroon na siya ng bagong ina. Biglang may kumatok ng marahan sa pinto. Si Liza. "Sir," sabi nito, nakayuko. "Gusto ko lang po sanang..." Nag-aalangan itong magsalita. Si Aya po. Hindi po yata niya gusto ang ideya na umalis. Tumingin si Ricardo kay Liza. Ang pag-aalala sa mukha ng katulong ay tila isang akusasyon. Biglang uminit ang kanyang ulo. Ang isip niya ay tila medyo malabo. Hirap pagtagpi-tagpiin ang mga ideya. "Liza, we are her parents. We know what's best for her." Malamig na sabat ni Michelle bago pa man siya makapagsalita. "Pero ma'am, parati po siyang malungkot." "That's enough, Liza." Putol ni Ricardo. Ang boses niya ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. "Trabaho mo lang ang atupagin mo. Kami na ang bahala sa anak ko." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liza bago ito muling yumuko. "Pasensya na po, sir, ma'am." At pagkatapos ay umalis na ito. Bumuntong hininga si Michelle. "See? Masyado niyang kinukonsinti ang bata. It's not healthy." Tumango si Ricardo. "Oo, siguro nga. Si Michelle ang nakakaalam. Isang edukadong babae si Michelle. Inabot nito sa kanya ang isang fountain pen at ang mga papeles. It's time, mahal." Tinitigan ni Ricardo ang linya kung saan siya pipirma. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Ngunit nang maramdaman niyang muli ang mainit na kamay ni Michelle sa balikat niya, nawala ang lahat ng pagdududa. Buong diin niyang inilagda ang kanyang pangalan. Isang pakiramdam ng ginhawa ang kanyang naramdaman. Isang maling ginhawa. Ang pakiramdam ng isang taong ipinaubaya na lang sa iba. Ang isang mahirap na desisyon. Kinabukasan, isang makintab at itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Dalawang babaeng nakauniporme ang bumaba. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Aya na nakabihis na. "Anak, be a good girl, okay? Babalikan ka namin ni Tita Michelle mo." Hindi sumagot si Aya. Ang mga mata nito ay nakapako kay Liza na nakatayo sa di kalayuan, tahimik na lumuluha. Nang akmang kukunin na ng isa sa mga babae ang kamay ni Aya, bigla itong bumitaw kay Ricardo at tumakbo. Tumakbo ito papunta kay Liza at niyakap ito ng mahigpit. "Yaya, ayoko pong sumama. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila." Napuno ang hangin ng mga iyak at pagsusumamo ng bata. "Yaya, huwag mo akong iwan." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ricardo. Hindi niya kayang makita ang eksena. Hindi niya kayang harapin ang mga mata ng sarili niyang anak. Tumalikod siya. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Pilit na isinasara ang kanyang tainga sa mga humihinang sigaw ng kanyang anak. Nang tuluyan ng tumahimik sa labas, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ngayon ay mas mabigat, mas masakit. "You did the right thing," bulong ni Michelle mula sa kanyang likuran habang niyayakap siya. Tumango lang si Ricardo, pilit na kinukumbinsi ang sarili na ang mga salitang iyon ay totoo. Ang mansyon ay naging isang malaking puntod. Ganoon ang pakiramdam ni Liza habang naglalakad siya sa mga pasilyo. Ang dating bahay na puno ng ingay at tawanan, kahit patawanan lang iyon ng iisang bata, ay ngayoy nababalot ng isang nakabibimbinging katahimikan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng pag-alis ni Aya. Ang sigaw ng bata na humihingi ng tulong ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. "Yaya, huwag mo akong iwan." Napapapikit na lang si Liza sa tuwing maaalala niya iyon. Isang malaking bato ang nakadagan sa kanyang dibdib. Isang halo ng lungkot, pagsisisi at galit. Bakit wala siyang ginawa? Bakit hinayaan niyang kunin nila ang bata? Pero ano nga ba ang magagawa niya?
Habang nililinis niya ang silid ni Ma'am Michelle, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay parang lason na kumakalat sa hangin. Ang lahat ng gamit ay nakaayos ng perpekto, isang refleksyon ng kalkulado at kontroladong personalidad ng may-ari. Doon niya narinig ang mahinang pagtatalo mula sa banyo. Si Ma'am Michelle at ang ina nito. "Masyado kang pabaya, Michelle. Paano kung may nakakita sa'yo?" Boses iyon ni Aling Consuelo, mahina ngunit puno ng diin. "Wala, Mama. At saka, ano bang problema? Nakaalis na ang bata, di ba? Wala nang sagabal. The plan is working perfectly. Huwag kang makampante. Isang pagkakamali lang at lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. Siguraduhin mong walang anumang ebidensya na mag-uugnay sa atin sa kung anuman." Nagkaroon ng katahimikan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng banyo. Nagkunwari si Liza na abala sa pag-aayos ng kama. Lumabas si Michelle, balot ng roba, at dumiretso sa kanyang vanity table. May kinuha ito mula sa kanyang pitaka, isang maliit na SIM card. Nanood si Liza mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niya kung paano kinuha ni Michelle ang isang maliit na nail cutter. Gamit ang kabilang dulo nito, pilit niyang sinisira ang SIM card. Binali niya ito sa 2, pagkatapos ay sa 4. Hindi pa nasiyahan, tinusok-tusok niya pa ito hanggang sa masigurong hindi na mapapakinabangan. Pagkatapos, itinapon niya ang mga basag na piraso sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Umalis si Michelle ng kwarto, iniwan ng isang utos. "Liza, itapon mo na ang lahat ng basura sa bahay na to." Tumangulang si Liza. Nang masiguro niyang wala na si Michelle sa paligid, halos takbuhin niya ang basurahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasalat ang laman niyon, mga pinagbalatan ng prutas, bulak at tissue. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ang mga ito. Ang maliliit, basag na piraso ng gintong SIM card. Maingat niyang kinuha ang bawat piraso. Binalot niya ito sa isang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Ano man ang nasa SIM card na ito, siguradong napakahalaga nito para sirain ng ganito. Nang hapong yon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang dinner party na inorganisa ni Michelle, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Aya. Ang amoy ni Aya ay naroon pa rin. Niyakap niya ang isang teddy bear na naiwan sa ibabaw ng kama. Dito na bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Iyak siya ng iyak, hindi para sa sarili, kundi para sa batang walang kalaban-laban na inilayo sa kanya. "Patawarin mo ako, Aya." Bulong niya sa hangin. "Patawarin mo si Yaya." Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya pwedeng matakot lang. Hindi na siya pwedeng manahimik lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Para kay Aya. Paglabas niya ng silid ni Aya, nagulat siya nang makita ang isang figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo, malapit sa hagdanan. Matangkad, elegante, at may awtoridad sa tindig. Si Ma'am Catherine, ang kapatid ni Don Ricardo. Kakabalik lang pala nito mula sa business trip sa ibang bansa. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Agad na itinago ni Liza sa kanyang likuran ang kamay na may hawak na panyo kung saan nakabalot ang mga piraso ng SIM. Ngunit huli na ang lahat. Ang matalas na mga mata ng abogada ay napansin ang kanyang kilos. Lumapit si Catherine, ang bawat hakbang ay may bigat. "Liza," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit mapanuri. "Bakit parang namumutla ka?" Hindi nakasagot si Liza. Nagpatuloy si Catherine. Ang mga mata ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "At nasaan ang pamangkin ko?" Ang tanong ni Ma'am Catherine ay parang isang sinag ng pag-asa sa gitna ng madilim na silid. Sa isang saglit, naisip ni Liza na ito na ang pagkakataon. Sasabihin niya ang lahat. Ngunit bago pa man makabuka ang kanyang bibig, isang pamilyar at malambing na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap.
Catherine, you're back! Mabilis na lumapit si Michelle, isang perpektong nangiti ang nakapaskil sa kanyang muka. Niyakap niya ang hipag na tila sabik na sabik itong makita. Kanina ka pa hinihintay ni Ricardo. Halika, join us for dinner. Hinila ni Michelle si Catherine palayo. Walang kahirap-hirap. Bago umalis, binigyan ni Michelle si Liza ng isang tingin. Isang mabilis, ngunit matalim na tingin na nagsasabing, manahimik ka lang. Naiwan si Liza sa pasilyo. Ang panyong naglalaman ng basag na SIM card ay tila nag-aapoy sa kanyang kamay. Ang sinag ng pag-asa ay biglang namatay. Sa hapagkainan, naramdaman ni Liza ang tensyon. Habang nagsisilbi siya ng pagkain, pinakikinggan niya ang usapan. So where's Aya? Diretsahang tanong ni Catherine matapos ang ilang minutong kumustahan. I was hoping to see her. Ngumiti si Michelle, isang nangiting puno ng pag-aalala na halatang peke. Oh, we had to send her to a preparatory school in Tagaytay. It was a very sudden decision. She's been having behavioral issues lately. We thought a new environment would do her good. Sumimangot si Catherine. Behavioral issues? Si Aya? That doesn't sound like her. At bakit hindi man lang ninyo ipinaalam sa akin? Si Don Ricardo, na kanina patahimik ang sumagot. Ang boses niya ay mabagal, tila walang lakas. It was for the best, Catherine. Mahirap na desisyon pero kinailangan. Hindi na kumbinsi si Catherine. Anong pangalan ng school? I want to call them. I want to talk to my niece. Sa isang iglap, natigilan si Michelle. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Of course, but they have a strict no calls for the first month policy. Para daw makapag-adjust ang mga bata. Don't worry, she's in good hands. It's a very exclusive school. Ang bawat sagot ni Michelle ay perpektong nakahanda. Parang isang pader na hindi kayang tibagin. Walang nagawa si Catherine kundi ang tumahimik kahit kitang-kita sa mukha nito ang pagdududa. Kinagabihan, habang nag-aayos si Liza sa kusina, pumasok si Aling Consuelo. Magtimpla ka ng kape. Utos nito. Tahimik na sumunod si Liza. Habang nagiinit siya ng tubig, naramdaman niyang nakatayo lang sa likuran niya. Si Aling Consuelo, nagmamasid. Nang akmang aabutin ni Liza ang tasa, biglang nadulas ang kamay ni Aling Consuelo na may hawak sa takore. Isang tilamsik ng kumukulong tubig ang tumama sa sahig. Isang pulgada lang ang layo mula sa paa ni Liza. Napatalon si Liza sa gulat. Nako, pasensya na, sabi ni Aling Consuelo, walang bakas ng pagkagulat o pag-aalala sa boses. Ang mga mata nito ay malamig na nakatitig sa kanya. Mag-ingat ka sa susunod. At pagkatapos ay bumulong ito, sapat lang para marinig niya. Ang mga pakialamera ay madalas napapaso. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Liza. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang harap-harapang pagbabanta. Kinabukasan, lalong naging maingat si Liza. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Nang subukan niyang lumabas para tawagan si Mang Andres, ang kanilang matagal ng driver, nakita niya ang isang bagong security guard sa may gate. Isang lalaking hindi niya kilala na masamang nakatitig sa kanya. Kailangan niyang itago ang ebidensya. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Kinuha niya ang panyo at maingat na inilabas ang mga piraso ng SIM. Kumuha siya ng isang luma at makapal na libro, isang lumang nobela, at ipinasok ang mga piraso sa pagitan ng mga pahina nito. Itinago niya ang libro sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nagtatago ng isang bagay na ilegal. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya ang isang komosyon sa sala. Naroon si Don Ricardo, si Catherine, si Michelle at si Aling Consuelo. Ang mukha ni Don Ricardo ay puno ng pagkadismaya. Nawawala, sabi ni Don Ricardo. Hindi ko mahanap kahit saan. Ano ang nawawala, kuya? Tanong ni Catherine. Ang Rolex ko, ang relong pamana pa sa akin ni Papa. Mabilis na nagsalita si Michelle.
Are you sure, mahal? Baka na-misplace mo lang. Hindi. Sigurado akong iniwan ko lang iyon sa ibabaw ng bedside table ko kagabi. Biglang tumingin si Aling Consuelo sa direksyon ni Liza. Nakakalapit lang. Ang mga mata nito ay nanlilisik, puno ng mali siya. Humarap ito kay Don Ricardo at nagsalita sa isang boses na puno ng pekeng pag-aalala, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Baka dapat nating tingnan ang mga gamit ng mga katulong. Sir? Pinanood ni Michelle mula sa itaas ng hagdanan kung paano napako ang tingin ng lahat kay Liza. Isang munting na buwang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi aabot kailanman sa kanyang mga mata. Ang ideya ng kanyang ina ay simple, ngunit henyo. Isang akusasyon na hindi kayang patunayan, ngunit sapat na para magtanim ng duda sa isip ni Ricardo. Ang relo ay hindi naman talaga nawawala. Maingat itong itinago ni Consuelo sa ilalim ng mga papeles sa study room ni Ricardo, kung saan siguradong makikita rin ito kalaunan. Ang mahalaga ay ang epekto, ang laso ng pagdududa. Pero hindi yun sapat. Nang gabing iyon, habang nag-iisa siya sa kanyang malawak na silid, kinausap siya ng kanyang ina. Hindi sapat ang isang nawawalang relo, Michelle. Sabi ni Consuelo, ang boses ay matigas na parang bakal. Masyado kang malambot. Ang isang ahas na tulad ng katulong na yan ay kailangang putulan ng ulo. Tapusin na ang problema. Naramdaman ni Michelle ang pamilyar na kombinasyon ng takot at inis. Sa tuwing kinakausap siya ng kanyang ina, takot sa awtoridad nito at inis dahil kahit kailan, pakiramdam niya ay hindi siya sapat. Ano ang gusto mong gawin ko, Mama? Gumawa ka ng isang bagay na hindi na niya matatakasan. Isang bagay na wawasak sa tiwala ni Ricardo sa kanya habang buhay. Pagkaalis ng kanyang ina, hinarap ni Michelle ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay perpekto, makinis ang balat, mamahalin ang damit, at malapit ng maging isang Montenegro. Pero sa likod ng mga matang iyon ay may isang babaeng pagod ng magpanggap. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na masama, pero perpekto. Binuksan niya ang walk-in closet ni Ricardo at dumiretso sa isang maliit at antigong kahon ng alahas. Ang jewelry box ni Elena. Dahan-dahan niyang binuksan yon. Sa loob, sa ibabaw ng pulang velvet, ay nakasalalay ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Ito ang paboritong alahas ng yumaong asawa. Isang bagay na hinding-hindi isusuot ni Ricardo sa kahit kaninong babae. Kinuha niya ito. Malamig ang mga diamante sa kanyang palad. Isinukat niya ito sa kanyang leeg at humarap sa salamin. Sa isang saglit, nakita niya ang hinaharap. Siya, si Mrs. Michelle Montenegro, suot ang kwintas na ito sa isang grand ball. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, puno ng paghanga at inggit. Ito ang buhay na nararapat para sa kanya. Hindi niya hahayaang sirain yun ng isang hamak na katulong. Saglit, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang munting tinig ng konsensya, ngunit mabilis niya itong sinupil. Walang lugar para sa konsensya sa larong ito. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang makita niyang abala si Liza sa paghahanda ng hapunan sa ibaba, tahimik siyang naglakad papunta sa servants' quarters. Ang silid ni Liza ay maliit at simple. Mayroon lamang itong isang maliit na kama, isang aparador, at isang Biblia sa ibabaw ng mesa. Napangisi si Michelle. Isang maliit na kwarto para sa isang maliit na tao. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang aparador. Nakita niya ang mga nakatuping uniforme ni Liza. Kinuha niya ang isa at walang pag-aalinlangang ibinulsa ang kumikinang na kwintas sa bulsa ng palda nito. Napakadali. Bumalik siya sa master's bedroom na parang walang nangyari. Huminga siya ng malalim at sinimulan ng kanyang pag-arte. Pagkaraan ng isang oras, bumaba siya sa sala. Ang mga mata ay namumula na. Ricardo? Tawag niya.
Ang boses ay nanginginig. Mabilis na lumapit si Ricardo. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Michelle, anong nangyari? Ang kwintas, sabi niya. Humihikbi. Ang kwintas ni Elena. Gusto ko lang sanang tingnan, pero wala na doon. Nangunot ang noo ni Ricardo. Imposible. Tiningnan ko na kahit saan, sabi ni Michelle, lalong nilakasan ng pag-iyak. Iyon na lang ang isa sa mga pinakamahalagang alaala niya na natitira sa'yo. Paanong? Dito na niya ibinato ang pinakamatinding akusasyon. Ricardo, simula nang dumating tayo dito, si Liza lang ang madalas na pumapasok sa silid natin para maglinis. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ricardo, mula sa pagkalito, naging pagdududa, at sa huli, isang malamig na galit. Hindi niya magagawa iyon, sabi ni Ricardo, pero ang boses niya ay walang kasiguraduhan. Sana nga mahal, sagot ni Michelle, yumakap sa braso ng lalaki. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Sa utos ni Ricardo, tinawag ang lahat ng katulong sa sala. Ang tensyon ay halos hiniwa ng kutsilyo. May nawawalang isang mamahaling kwintas sa aming silid, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mabigat. Sino ang kumuha? Walang umamin. Kung ganoon, wala akong magagawa, kundi ang ipahalughog ang inyong mga silid. Pinanood ni Michelle habang ang dalawang security guard ay nagsimulang maglakad patungo sa servants' quarters. Ang puso niya ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik ang mga gwardya. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang bagay. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Sa gitna ng tahimik na sala, kumislap ang mga diamante ng ninakaw na kwintas. Nahanap po namin ito sa bulsa ng uniforme ni Liza. Parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Liza ang mga salitang yon. Nahanap po namin ito sa bulsa ng uniforme ni Liza. Ang kumikinang na kwintas sa kamay ng security guard ay tila isang ahas na handa siyang tuklawin. Hindi. Imposible. Hindi po totoo yan. Agad niyang sigaw. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Mga matang puno ng pagdududa, pagkamuhi, at pagkagulat. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Tumingin siya kay Don Ricardo, nagmamakaawa. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng tapat sa loob ng maraming taon. Ang ama ng batang itinuring niyang sariling anak. Sir, maniwala po kayo sa akin, hindi ko po magagawa iyon. Pero ang mukha ni Don Ricardo ay isang blangkong pader. Ang dating kabaitan sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim at nakakasakit na pagkadismaya. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Liza, sabi nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi ko akalain. Hindi po sir, frame up po ito. Pakana po nila ito. Desperadong sabi ni Liza, itinuturo sina Michelle at Consuelo na ngayon ay magkayakap, nagkukunwaring takot at nasasaktan. How dare you? Sigaw ni Michelle. Matapos kang pagkatiwalaan, kami pa ngayon ang masama. Wala ka nang magandang masabi, kaya naninira ka pa ng ibang tao. Lumuhod si Liza sa sahig na gawa sa marmol. Ang malamig na bato ay tumatagos sa kanyang damit. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang bumuhos na parang ulan. Sir, pakiusap. Kilala niyo po ako. Alam niyo pong hinding-hindi ko gagawin ang magnakaw. Sa bawat salita niya, nakikita niya ang unti-unting pagtigas ng puso ni Don Ricardo. Para siyang isang hukom na nagbabana ng hatol bago pa man marinig ang buong kwento. Ang lason na matagal nang ipinainom sa kanya ni Michelle ay tuluyan ng kumalat sa buo niyang sistema. Napakalinaw ng ebidensya, Liza. Pero sir, tumahimik ka na. Isang malakas na sigaw mula kay Don Ricardo ang nagpatigil sa lahat. Ang sigaw na yon ay hindi lang para sa kanya. Iyon ay sigaw ng isang taong nalilito, nasasaktan, at ayaw nang makarinig pa. Hindi lang pala tiwala ko ang sinira mo,
pati ang alaala ng asawa ko, binaboy mo. Pagkatapos ay tumalikod ito na parang hindi na kayang tingnan pa ang kanyang pagmumukha. Ibinigay nito ang kanyang utos sa mga security guard. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang dignidad. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Parang nabingi si Liza. Hindi niya maintindihan. Ganito na lang ba pagkatapos ng lahat? Sir, pakiusap. Halos pabulong na lang niyang sabi. Wala ng lakas. 2 security guard ang marahas na humawak sa kanyang mga braso at pilit siyang itinayo. Kinaladkad siya palabas ng sala, palabas ng mansyon kung saan inilaan niya ang maraming taon ng kanyang buhay. Dumaan sila kina Michelle at Consuelo. Nakita niya ang mga ito sa gilid ng kanyang mga mata. Sa gitna ng pagkukunwaring awa, isang munting ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nila. Ang huling nakita niya sa loob ng bahay ay ang mukha ni Ma'am Catherine, puno ng pagkalito at awa, ngunit walang magawa. At si Mang Andres na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang mga mata ay nagsasabing naniniwala ito sa kanya. Pero wala ng halaga ang lahat. Ipinagtulakan siya palabas ng malaking gate ng mansyon. Walang gamit, walang pera. Ang suot lang niya ay ang uniforme ng isang katulong. Ang uniforme kung saan itinago ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Bumagsak ang malakas na ulan. Niyakap ni Liza ang kanyang sarili habang ang malamig na tubig ay bumabasa sa kanyang buong katawan. Sinasabayan ang walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang mga ilaw ng mansyon sa kanyang likuran ay tila nangungutya sa kanya. Wala na. Lahat ay nawala. Ang trabaho niya, ang tirahan niya, ang tiwala ng mga taong pinahalagahan niya. At si Aya. Paano na si Aya? Napaupo siya sa basang bangketa, walang pakialam sa mga dumadaang sasakyan. Ang puso niya ay basag na basag. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Nag-aalis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ito na siguro ang katapusan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, narinig niya ang isang tunog. Isang pamilyar na tunog. Galing ito sa bulsa ng kanyang palda, ang luma niyang cellphone na hindi kinuha ng mga gwardya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Sa kawalan ng anumang pag-asa, sinagot niya ito. "Hello?" sabi niya. Ang boses ay basag at paos. "Liza?" Isang boses ng babae. Formal, kalmado, pamilyar. "Sa sino po ito?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita itong muli. "Si Catherine ito. Nasaan ka? Pupuntahan kita." Pinanood ni Catherine ang buong eksena na parang isang palabas sa entablado. Isang napakahusay na pag-arte mula kay Michelle at sa ina nito. Isang nakakadismayang kahinaan mula sa kanyang sariling kapatid. At isang kalunos-lunos na trahedya para sa isang babaeng alam niyang inosente. May mali. Isang malaking mali. At amoy na amoy niya ito. Hindi pagnanakawan ni Liza ang pamilyang ito. Kilala niya ang dalaga. Ang mga mata nito ay hindi mata ng isang magnanakaw. Ang mga yon ay mata ng isang taong may malinis na puso at labis na pagmamalasakit. Ang buong sitwasyon ay masyadong perpekto, masyadong maginhawa para kay Michelle. Nang bumalik ang katahimikan sa mansyon at umakyat na si Ricardo sa kanyang silid, kasama si Michelle na nakakapit sa braso nito na parang linta, hinarap ni Catherine ang kanyang kapatid. "Kuya, we need to talk." Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay pagod at iritado. "Catherine, not now. Pagod na ako. Hindi mo ba nakikita? This is a setup. Masyadong malinis." "Malinis? Nakita mo ang ebidensya, Catherine. Ano pa bang gusto mong isipin ko?"
Ang gusto kong isipin mo ay kung sino ang mas may motibong gawin ito. Isang katulong na tapat na nagsilbi sa'yo ng ilang taon o isang babaeng halos hindi mo pa kilala na malapit nang makuha ang lahat ng yaman mo. Matalas na sabi ni Catherine. Isang bagay ang nagbago sa mukha ni Ricardo. Hindi galit, kundi pagkalito. Para siyang isang taong ginising mula sa isang mahimbing na tulog, ngunit hindi pa rin maintindihan kung nasaan siya. Mahal ko si Michelle at mahal niya ako. Sigurado ka ba dyan, kuya? O baka naman yan lang ang gusto niyang isipin mo? Umiling si Ricardo at minasahe ang kanyang sentido. Tumigil ka na, Catherine. Tapos na ang usapan. Pumasok ito sa kanyang silid at isinara ang pinto. Iniwan si Catherine sa pasilyo na puno ng pagkadismaya at galit. Kung hindi niya kayang daanin sa katwiran ang kapatid niya, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Kailangan niya ng ebidensya na hindi kayang questionin ni Numan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Mang Andres. Mang Andres, si Catherine ito. Alam mo ba ang numero ni Liza? Ilang sandali lang, natanggap niya ang numero. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ito. Nang marinig niya ang basag na boses ni Liza sa kabilang linya, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Kailangan niyang kumilos, at kailangan niyang kumilos ngayon. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang bayan. Dumating si Liza na basang-basa pa rin sa ulan, nanginginig sa ginaw at sa takot. Kasama niya si Mang Andres na hindi ito iniwan. Umupo si Catherine sa tapat nila. Liza, naniniwala ako sa'yo. Panimula niya, walang paligoy-ligoy. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa nanlulumong mga mata ni Liza. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat, mula sa simula. At nagkwento si Liza. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagbabago ng ugali ni Aya, ang pagdating ni Michelle at Consuelo, ang narinig niyang usapan sa kusina, at ang kahina-hinalang pagpapatak ng likido sa tiyaan ni Don Ricardo gabi-gabi. Habang nagsasalita si Liza, tumatango si Mang Andres. Totoo po, Ma'am Catherine. Napansin ko rin po. Si Sir Ricardo po, nitong mga nakaraang linggo, parang laging lutang ang isip. Mabagal magdesisyon, parang laging pagod. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Droga, pagmamanipula ay isang planadong pag-agaw sa lahat. At may isa pa po, sabi ni Liza, nanginginig ang boses. Kinuha niya ang isang basang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat itong binuksan sa ibabaw ng mesa. Nalaglag ang panga ni Catherine, mga basag na piraso ng isang SIM card. Sinira po ito ni Ma'am Michelle bago niya itinapon. Kinuha ko po. Bilang isang abogada, alam ni Catherine ang halaga nito. Ang pagsira ng ebidensya ay isang malinaw na tanda ng pagkakasala. Ang kung anumang nasa SIM card na ito ay sapat na para magdulot ng takot kay Michelle, para sirain ito ng ganito. Agad siyang tumayo. Bigyan niyo ako ng sandali. Lumayo siya ng kaunti at tinawagan ng isang numero sa kanyang phone book. Isang tech genius na may utang na loob sa kanya. Marco, it's Catherine. I have an urgent and highly confidential job for you. Kailangan kong ma-recover ang data mula sa isang sirang-sirang SIM card. Top priority. I'll pay any price. Ipinadala niya ang kanyang lokasyon. Pagkaraan ng kalahating oras, isang lalaking nakamotorsiklo ang dumating para kunin ang munting pakete na naglalaman ng mga piraso ng SIM card. Bumalik si Catherine sa mesa. Liza, Mang Andres, for now, kailangan nating magtago at maghintay. Huwag kayong magpapakita kahit kanino. Ako na ang bahala sa lahat. Gabi na nang muli siyang makatanggap ng tawag. Isang hindi rehistradong numero. Si Marco. Ma'am Catherine, we are recovering the data. It's slow, but we're getting fragments. Mga text messages, call logs. Mukhang may kinalaman nga sa isang bata sa Laguna. Nakahinga ng maluwag si Catherine.
Good. Keep me updated. Pero may isang bagay na kakaiba. Dagdag ni Marco bago ibaba ang tawag. Anong ibig mong sabihin? May mga naka-encrypt na file dito, ma'am. Hindi ko pa mabuksan. Pero base sa file dates, ang mga ito ay mula pa maraming taon na ang nakalipas. Maraming taon na ang nakalipas. Ang mga salitang yon ni Catherine ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Liza habang binabagtas nila ni Mang Andres ang daan patungong Laguna. Gabi na at madilim ang highway, ngunit ang tanging nakikita ni Liza ay ang mga posibleng kasagutan sa isang misteryong hindi niya inaasahan. Pansamantala silang tumuloy sa isang maliit na paupahan na inayos ni Catherine, malayo sa kabihasnan, malayo sa mga matang mapanghusga. Nakatanggap ako ng initial coordinates mula kay Marco. Sabi ni Catherine sa telepono kanina. Isang lugar sa isang liblib na parte ng Laguna. Hindi ito eskwelahan, Liza. It's listed as a private wellness facility. Wellness facility. Narinig pa lang ni Liza ang mga salitang yon ay kinilabutan na siya. Anong klaseng wellness ang kailangan ng isang 7 taong gulang na bata? Habang nagmamaneho si Mang Andres, si Liza naman ay nakatitig lang sa labas ng bintana. Ang puso ay kumakabog sa bawat kilometrong kanilang nilalampasan. Bawat ilaw ng poste ay tila isang munting pag-asa. Malapit na tayo, Liza. Basag ni Mang Andres sa katahimikan. Huwag kang mag-alala. Mahahanap natin si Aya. Tumango si Liza. Ang determinasyon sa boses ng matandang driver ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sinundan nila ang GPS sa cellphone hanggang sa mapadpad sila sa isang makitid at baku-bakong kalsada. Ang paligid ay napapalibutan ng matataas na puno at halos walang kabahayan. Sa dulo ng daan, may isang mataas na gate na bakal. Walang pangalan, walang karatula. Tanging isang maliit na intercom at isang security camera ang naroon. Ito na siguro, sabi ni Mang Andres. Paano tayo makakapasok? Tanong ni Liza. Bago pa man sila makapag-isip ng plano, biglang nagring ang cellphone ni Liza. Si Catherine. Liza, may update ako, sabi nito. Ang boses ay seryoso at bahagyang nanginginig. Nabuksan na ni Marco ang ilan sa mga lumang files. Ano po ang laman, ma'am? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nang muling magsalita si Catherine, ang boses nito ay halos pabulong. Mga text messages. Sa pagitan ni Consuelo at ng isang hindi kilalang numero. Ang pinag-uusapan nila ay ang pagbebenta ng isang sanggol. 20 taon na ang nakalipas. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Ano po? Ang sanggol. May inisyal na CM. Hindi agad na unawaan ni Liza. CM? Liza, sabi ni Catherine, at sa pagkakataong ito, narinig ni Liza ang panginginig sa boses ng abogada. Ang CM ay hindi pwedeng maging si, oh Diyos ko, Clara Montenegro. Clara Montenegro, ang panganay na anak ni Don Ricardo at Doña Elena. Ang batang idineklarang patay ilang oras lamang matapos itong isilang. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Liza. Ang galit ni Consuelo. Ang desperasyon nitong makuha ang yaman ng mga Montenegro. Ang pagtatrabaho nito dati bilang isang nurse. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Ma'am, kailangan na naming makuha si Aya. Sabi ni Liza. Ang boses ay puno na ng panibagong determinasyon. I know. Nakatawag na ako ng backup. The police are on their way. But they are still 20 minutes out. Kung ano man ang gagawin ninyo, mag-ingat kayo. Ibinaba ni Liza ang tawag. Humarap siya kay Mang Andres. Kailangan nating makapasok. Nag-isip si Mang Andres, may isang paraan. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan. Naglakad sila pabalik sa gate. Si Mang Andres ang nag-press sa intercom. Sino yan? Isang magaspang na boses ang sumagot. Delivery po, sabi ni Mang Andres, para sa gamot ni Mr. Tan. Walang delivery na nakaschedule ngayon. Naku, baka emergency po. Pinapahabol lang po sa akin ng botika.
Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na tunog ng buzzer ang kanilang narinig at dahan-dahang bumukas ang gate. Mabilis silang pumasok. Ang lugar ay mukhang isang luma at napabayaang ospital. May iilang ilaw lang na bukas. Nakita nila ang isang guard na naglalakad papalapit sa kanila. "Magandang gabi po," sabi ni Liza. Ngumiti siya ng pilit. "Nasaan po ang nurses station?" Itinuro ng guard ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Habang naglalakad ang guard pabalik sa kanyang pwesto, mabilis na hinila ni Mang Andres si Liza sa kabilang direksyon. "Doon tayo sa mga kwarto," bulong nito. Dahan-dahan nilang sinilip ang bawat silid. Ang mga ito ay halos walang laman, maliban sa mga lumang kama. Ngunit sa isang silid sa pinakadulo, may narinig silang mahinang hikbi. Nagkatinginan sila. Marahang itinulak ni Liza ang pinto at doon, sa isang maliit na kama sa sulok, nakaupo ang isang bata. Payat na payat, magulo ang buhok, at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. "Aya?" Dahan-dahang umangat ang ulo ng bata. Nang makita nito kung sino ang nasa pinto, nanlaki ang mga mata nito. Isang halo ng gulat at hindi paniniwala. "Yaya?" "Liza?" Tumakbo si Liza at niyakap ang bata. "Nandito na ako, anak. Nandito na ako." Niyakap siya pabalik ni Aya ng buong higpit. Ang mga hikbi nito ay naging isang malakas na iyak ng ginhawa. Sa di kalayuan, nagsimula silang makarinig ng mga sigawan at papalapit na mga yabag. Ang mga guard. "Kailangan na nating umalis," sabi ni Mang Andres. Binuhat ni Liza si Aya na kumapit ng mahigpit sa kanyang leeg. Mabilis silang tumakbo palabas ng silid. Ngunit pagdating nila sa pasilyo, hinarang na sila ng dalawang malalaking lalaki. Wala na silang matatakbuhan. Nang akmang susugurin na sila ng mga lalaki, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na nagbukas ang mga pinto at sunod-sunod na pumasok ang mga pulis. "Police! Don't move!" Napatigil ang mga guard. Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Ligtas na sila. Habang kinakausap ng mga pulis si Mang Andres, niyakap lang ni Liza si Aya. "Okay ka lang, anak? Sinaktan ka ba nila?" Umiling si Aya. "They locked me up. I was so scared. I missed you, Yaya." "And I missed you too." "Hindi ka na nila ulit makukuha." Biglang nagring muli ang cellphone ni Liza. Si Catherine ulit. "Liza, nakuha niyo na ba siya?" "Opo, ma'am. Kasama na po namin. Ligtas na po siya." Narinig ni Liza ang isang malalim na buntong hininga ng ginhawa mula sa kabilang linya. Ngunit agad din itong napalitan ng pagmamadali. "Liza, makinig ka," sabi ni Catherine. Ang boses ay apurado. "Umuwi na kayo. Ngayon na. Ang kasal. Ngayon na ang kasal." Nakatayo si Ricardo sa harap ng altar, sa tabi ng isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Ang simbahan ay puno ng mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga mayayamang kaibigan, lahat ng importanteng tao sa lipunan. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mga puting rosas at mamahaling pabango. Lahat ay perpekto. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit may isang malaking espasyo sa kanyang dibdib na hindi mapunan kahit pa ng pinakamasayang okasyon sa kanyang buhay? Ang isip niya ay tila nababalot ng isang manipis na ulap. Ang mga salita ng pari ay parang hanging dumadaan lang sa kanyang tainga. Tumingin siya kay Michelle. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiting perpekto. Isang ngiting sinanay. Pero ang mga mata nito, may kung anong kislap doon na hindi niya mawari. Kislap ng tagumpay. Si Aya. Biglang pumasok sa isip niya ang anak. Nasaan kaya ang anak niya ngayon? Masaya kaya ito? O umiiyak pa rin? Tinatawag ang kanyang pangalan. Isang matinding kirot ang biglang kumurot sa kanyang puso. "Ricardo Montenegro, tinatanggap mo ba si Michelle Reyes bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan?" Ang tanong ng pari
ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, naghihintay. Bumuka ang kanyang bibig para sumagot. Ang salitang opo ay nasa dulo na ng kanyang dila. Ngunit hindi ito lumabas. Dahil isang boses, isang maliit at nanginginig na boses, ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng simbahan. Daddy, natigilan ang lahat. Ang organ na tumutugtog ay biglang huminto. Ang lahat ng bisita ay sabay-sabay na napalingon. Nilingon din ni Ricardo ang pinanggalingan ng boses at doon, sa may malaking pinto ng simbahan, sa gitna ng sikat ng araw na tumatagos mula sa labas, nakatayo ang tatlong tao. Si Liza, ang katulong na ipinagtabuyan niya at hawak nito sa kamay. Aya, bulong ni Ricardo. Hindi siya makapaniwala. Ang anak niya, ang payat na payat niyang anak, suot ang isang simpleng bestida, ang mga mata ay puno ng luha. Nabitawan ni Michelle ang kamay niya. Ricardo, huwag mo silang pansinin. Bulong nito, ang boses ay desperado. It's a trick. Huwag mong hayaang sirain nila ang araw natin. Mahal, ituloy natin ito. Pero hindi na nakikinig si Ricardo. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa altar. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, na para bang naglalakad siya sa ilalim ng tubig. Ang mga bulungan ng mga bisita ay wala na siyang naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Bumitaw si Aya sa pagkakahawak ni Liza at nagsimulang tumakbo. Daddy! Yumuko si Ricardo at sinalubong ang maliit na katawan. Niyakap niya ito ng buong higpit na parang natatakot siyang isa lang itong panaginip na kapag kumurap siya ay biglang maglalaho. Ang amoy ng kanyang anak, ang init ng katawan nito. Totoo. Totoo ang lahat. Daddy! Humihikbing sabi ni Aya. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. They were bad to me. They locked me up. Akala ko po hindi na kita ulit makikita. Ang bawat salita ni Aya ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ang ulap na bumabalot sa kanyang isipan ay unti-unting naglalaho at ang katotohanan, isang napakasakit na katotohanan, ay nagsisimulang lumitaw. Nilinlang siya. Itinaas niya ang kanyang tingin mula kay Aya at tumingin kay Michelle. Ang mukha ng babae ay hindi na nakangiti. Ito ay putlang-putla, puno ng galit at takot. Mula sa kabilang pasilyo, isa pang grupo ang pumasok. Si Catherine at sa likod nito ay mga unipormadong pulis. Kuya, sabi ni Catherine. Ang boses ay matatag. Tumigil ito sa tabi niya at ipinakita sa kanya ang isang tablet. Mga litrato ng lugar kung saan nahanap si Aya. Mga kopya ng text messages, mga bank transaction, ang lahat ng ebidensya ng isang masalimuot na kasinungalingan. Gumuho ang mundo ni Ricardo. Hinawakan niya ng mahigpit si Aya, ang tanging totoong bagay sa gitna ng lahat ng ito. Tapos na ang pagpapanggap, Michelle. Malamig na sabi ni Catherine, ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Kuya, sabi ni Catherine ulit, at sa pagkakataong ito, may bakas ng awa sa kanyang mga mata. May isa pa kaming sorpresa. Muling napatingin si Ricardo sa malaking pinto ng simbahan. Muli itong bumukas. Isang babae ang pumasok. Isang batang babae, marahil ay nasa 20 taong gulang. Maganda ito at sa kanyang mukha. At sa kanyang mukha ay may mga linyang pamilyar na pamilyar. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, ang mga mata at labi ni Elena. Ang batang babae ay naglakad papalapit. Ang mga mata ay nakapako kay Ricardo, puno ng mga tanong at ng isang paghahanap na tumagal ng 20 taon. Naramdaman ni Ricardo na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang tibok ng kanyang puso ay halos huminto. Isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pangalang simbolo ng pinakamatinding sakit
na naramdaman niya sa kanyang buhay. Clara? Pinanood ni Liza ang lahat mula sa isang ligtas na distansya. Hawak pa rin ang kamay ni Aya. Nakita niya ang pagbagsak ng maskara ni Michelle, ang pagkagulat at pagtanggi sa mukha ng kanyang ina na si Consuelo at ang tuluyang pagguho ng mundo ni Don Ricardo. Ngunit ang pinakatumatak sa kanya ay ang eksena sa pagitan ng mag-ama. Ang pagkakayakap ni Don Ricardo sa dalawang anak na babae, isang batang inakala niyang nasa mabuting kalagayan at isang dalagang inakala niyang matagal nang patay. Ang mga luha ng isang makapangyarihang tao ay tahimik na dumaloy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pinaghalong sakit, pagsisisi at hindi maipaliwanag na saya. Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Consuelo ang bumasag sa solemne na sandali. Puno ng galit at pagtanggi ang kanyang mukha. Isa kang impostor! Patay na si Clara! Ngumiti si Catherine ng mapait. Talaga ba, Consuelo? O mas tamang sabihin na ipinagpalagay mong patay siya matapos mo siyang ibenta? Ipinakita ni Catherine ang isa pang dokumento sa tablet, isang kopya ng birth certificate, at sa ilalim nito, ang pangalan ng nurse na naka-duty noong gabing iyon, Consuelo Reyes. Dito na tuluyang nawala sa sarili si Consuelo. Ang kanyang pagkukunwaring kahinahunan ay naglaho na parang bula at lumabas ang tunay niyang kulay, isang babaeng puno ng inggit at galit sa mundo. Oo, ako nga. Pag-amin niya, ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Ako ang kumuha sa kanya. Bakit? Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Ang pamilyang Montenegro ang sumira sa buhay ko. Tinanggalan nila ako ng lisensya, ng trabaho, ng dignidad, dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Habang sila, patuloy na nagpapasasa sa yaman. Tumingin siya kay Ricardo na may pagkasuklam. Kinuha ko ang anak mo bilang kabayaran at babawiin ko dapat ang lahat ng para sa akin sa pamamagitan ng anak ko. Itinuro niya si Michelle. Pero wala siyang kwenta. Masyado siyang mahina. Mama, tama na. Umiiyak na pakiusap ni Michelle. Niyuyugyog ang kanyang ina. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang yaman ng mga Montenegro ang dapat na sa atin. Karapatan natin yon. Walang anumang yaman ang katumbas ng buhay ng isang anak. Isang mahinang boses ang sumagot. Si Clara. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Tumingin ito ng diretso kay Consuelo. Kinuha mo hindi lang ang pamilya ko, kundi ang buong pagkatao ko. Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng bigat, ang tuluyang nagpatahimik kay Consuelo. Ang mga pulis ay nagsimula ng kumilos. Nilapitan nila si Consuelo at Michelle. Consuelo Reyes, Michelle Reyes, arestado kayo para sa kasong kidnapping, attempted fraud, at marami pang iba. Formal na sabi ng hepe ng pulisya habang pinupusasan sila. Hindi na nanlaban si Michelle. Umiyak na lang ito ng umiyak. Ang kanyang magandang wedding gown ay simbolo na lang ngayon ng kanyang kabiguan. Ngunit si Consuelo, hanggang sa huli, ay puno ng galit. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin ito kay Liza, isang tinging puno ng pagbabanta. Ikaw, kasalanan mo ang lahat ng ito. Isang hamak na katulong. Sisirain mo dapat ang buhay ko? Hindi natinag si Liza. Tumingin lang siya pabalik, hindi na may takot, kundi may awa. Nang mawala na ang mag-ina sa paningin, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa simbahan. Ang mga bisita ay nagsimula ng mag-alisan, nagbubulungan. Dala-dala ang iskandalong hindi nila malilimutan. Naiwan sa loob ang pamilyang nasira at muling nabubuo at si Liza. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo sa kanya. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin. Puno ito ng mga emosyon na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Tumayo siya sa harap ni Liza. Ang babaeng inakusahan niya. Ang babaeng ipinagtabuyan niya.
ang babaeng nagligtas sa kanyang mga anak. 2 salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat na yon. Ang bawat letra ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Patawad, Liza, at salamat. Tumangulang si Liza. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at hirap na dinanas niya ay tila naglaho. Napalitan ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Nagawa niya, tinupad niya ang pangako niya kay Aya. Ilang linggo ang lumipas. Ang mansyon ay unti-unti nang bumabalik sa normal, ngunit isang bagong normal. Isang normal na mas tahimik, ngunit mas totoo. Si Don Ricardo ay naglaan ng lahat ng oras niya para makilala muli ang kanyang 2 anak. Si Catherine ang naging tulay sa kanilang lahat. Naisip ni Liza na tapos na ang kanyang misyon. Oras na para umalis at magsimula ng bagong buhay. Inimpake na niya ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag. Habang pababa siya ng hagdanan, nakasalubong niya si Don Ricardo. "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Aalis na po, sir. Tapos na po ang trabaho ko dito." Umiling si Don Ricardo. "Hindi pa." May iniabot itong isang sobre sa kanya. Inakala ni Liza na ito na ang kanyang huling sahod. Ngunit nang buksan niya ito, hindi pera ang laman. Isang dokumento. "Ano po ito?" "Basahin mo." Binasa ni Liza. Ang mga mata niya ay unti-unting nanlaki. Hindi siya makapaniwala. "Sir, hindi na kita kailangan bilang katulong, Liza," sabi ni Don Ricardo. Isang maliit ngunit totoong nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kailangan ka ni Aya. Kailangan ka namin. Manatili ka. Bilang parte ng pamilya." Tinanggap ni Liza ang alok, hindi dahil sa posisyon o sa pangako ng magandang buhay, kundi dahil sa mga mata ni Aya. Sa tuwing tinitingnan siya ng bata, nakikita niya ang isang uri ng pagmamahal na walang katumbas, isang pagmamahal na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa mga gabing magkatabi silang natutulog, sa mga kwentong ibinabahagi, at sa isang pangakong hinding-hindi niya ito iiwan. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang pagiging alila ay unti-unti niyang naramdaman bilang isang tunay na tahanan. Isang gabi, habang naghahapunan sila, ang dating mahaba at tahimik na mesa ay puno na ngayon ng kwentuhan. Si Aya ay masayang-masaya habang ipinapakita ang kanyang drawing sa kanyang ama. Si Clara naman, kahit may bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos, ay unti-unti nang natututong ngumiti. Lalo na kapag nagkakamali ng kwento si Ricardo tungkol sa kanilang ina na si Elena. "Hindi ganyan, Dad," sabi ni Clara, isang maliit na ngiti ang sumisilay. Ayon sa mga kwento ni Tita Catherine, ayaw na ayaw ni Mom na kumain ng okra. Nagtawanan sila. Mula sa kanyang upuan, pinanood lang sila ni Liza. Ang puso niya ay puno ng isang payapang kagalakan. Hindi siya isa sa kanila sa dugo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa buhay niya, naramdaman niyang kabilang siya. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa kanya si Ricardo. "Salamat ulit, Liza," sabi nito. Ang mga mata nito ay wala ng bakas ng pagkalito na dulot ng gamot. Ang mga ito ay malinaw na ngayon at puno ng isang bagong natuklasang paggalang. "Hindi ka lang isang kasambahay, Liza. Pamilya ka. Ikaw ang nagligtas sa pamilya ko. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera." Isang bagay na hindi niya inaasahan ang sinabi nito pagkatapos. "Tinuruan mo rin akong magtiwala muli sa sarili kong puso. Patawad kung naging bulag ako." Ngumiti lang si Liza. "Ang mahalaga po, sir, ay gising na kayo ngayon." Kinabukasan, habang nagdidilig si Liza ng mga halaman sa hardin, isang gawain na gusto niyang gawin para makapag-isip, dinalhan siya ng magkapatid ng isang regalo. Isang malaking papel na may drawing. Sa drawing, may 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Isang matangkad na lalaki, isang batang babae,
isang dalaga, at isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Sa ilalim nito, nakasulat sa pambatang sulat kamay, "Ang ating pamilya." Niyakap ni Liza ang dalawang bata. Dito, sa gitna ng mga bulaklak, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Hindi ito nagmula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa simpleng pakiramdam na may mga taong nagmamahal at nangangailangan sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang halaga, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tao. Gabi na, nakaupo si Liza sa may bintana ng kanyang bagong silid, isang mas malaki at mas magandang silid na ipinagkaloob sa kanya. Tanaw niya mula roon ang mga ilaw ng syudad. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Ang dating babaeng natatakot at walang boses ay siya na ngayong tagapag-alaga at sandigan ng isang pamilya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang pamilyar na numero. Si Mang Andres. "Liza, kumusta ka na? Baka gusto mong magkape sa darating na Sabado." Araw ng pahinga ko. Ako ang taya. Isang ngiti, isang totoo, at hindi pilit na ngiti. Ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Liza. Ang nakaraan ay puno ng sakit, ngunit ang hinaharap ay isang blangkong pahina. Naghihintay na sulatan ng mga bagong simula. Nag-type siya ng kanyang sagot. "Sige po, Mang Andres, kita-kit sa Sabado." Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay tahimik at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Liza na ang kanyang puso ay ganap na payapa.